At para sa ating mga balita, revolusyon sa China, lalong lumalala, at Vietnam, inirereklamo ang Pilipinas tungkol sa Sandy Cay Islands. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ramdam na ang matinding epekto ng matitinding buwis na ipinataw ni US President Donald Trump laban sa mga produkto ng China. Ayon yan sa mga local and international media na nakasaksi sa masasamang epekto ng tariff war sa bansa. Marami ng mga pabrika ang apektado at lalong tumitindi ang mga protesta ng mga manggagawa dahil hindi daw sila pinapasahod ng kanilang mga kumpanya. Ayon sa ulat ng Financial Times noong nakaraang buwan, maraming pabrika sa buong bansa ng China ang nagsara o pansamantalang tumigil ang operasyon at pinauwi ang mga manggagawa dahil na rin sa tumitinding trade war na inilunsad ng Amerika laban sa China. Dahil sa pagtaas ng buwis, itinigil at kinansila na daw ng mga kliyente ang kanilang mga order, lalo na sa mga produktong gaya ng maong, gamit sa bahay at iba pa. Bunsod ito ng tumataginting na 145% na buwis na ipinataw ng Amerika laban sa mga produktong Tsino. Kabilang din sa mga itinuturong dahilan ng pagsasara ng mga pabrika ay ang pagkaubos ng mga raw materials para iproseso ang mga nasabing produkto. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala ang mga pabrika sa China matapos kansilahin ng mga Amerikanong kliyente ang kanilang mga order na nagresulta sa pagkatigil o pagbawas ng produksyon. Batay sa datos noong nakaraang taon, tinatayang umaabot sa 15% ng lahat ng iniluluwas na produkto ng China ay pumupunta sa Amerika. Dahil dito, ginamit na ng China ang ibang bansa gaya ng Vietnam bilang daanan ng kanilang produkto para makapasok sa US at makaiwas sa mataas na buwis. At dahil itinigil na nga ng Amerika na siyang pinakamalaking trading partner ng China ang pag-angkat ng maraming produkto, ramdam na ngayon ang epekto sa buong bansa. Ayon sa report ng Financial Times at sa maraming post sa social media, ibinahagi ng mga manggagawa ang mga larawan ng mga suspendidong produksyon at mga abiso ng pansamantalang paghinto ng mga pabrika. Mga imahe na nagpapakita ng epekto ng mga mabibigat na buwis ng Amerika. Mukhang totoong malaki ang epekto ng US tariff sa mga negosyo. Ang lalaking nasa likod ko ay may negosyo ng paggawa ng kahon para sa packaging. Maaaring hindi gaanong ramdam ang epekto sa ibang industriya, pero sa mga materyales tulad ng mga kahon, talagang ramdam ito. Sabi niya sa akin, halos wala na siyang ginagawa ngayon. Kaya kalahating araw, nakatambay lang siya sa pabrika ng kaibigan habang umiinom ng tsaa. Marami sa kanyang mga kliyente ang nagkansela na ng kanilang mga order. Pakinggan natin ang sasabihin niya, halata talagang ramdam nila ang epekto ng mga taripa. Ayon pa sa report ng Radio Free Asia, lalo daw lumalawak ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng China, mula sa Dao Country sa Yunnan hanggang sa lungsod ng Suining sa Sichuan at sa Tongliao sa Inner Mongolia. Daan-daang galit na mga manggagawa ang nagmamarcha na sa mga kalsada, nananawagan ng hustisya dahil sa hindi binayarang sahod at hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho, kasabay ang sunod-sunod na pagsasara ng mga pabrika dahil sa matinding epekto ng walang tigil na buwis ng Amerika sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Trump. Isang video na ibinahagi sa X ang nagpapakita ng mga galit na manggagawa na sumisigaw ng welga habang nagpoprotesta sa labas ng pabrika ng Shangda Electronics sa lungsod ng Suining noong linggo. Maliban dito, daan-daang manggagawa din ng Kaohsiung Sports Goods sa Dao County ang nagsagawa ng welga noong nakaraang linggo, April 24, matapos magsara ang nasabing pabrika nang hindi man lang daw ibinibigay ang kanilang sahod, kompensasyon at mga benepisyo sa Social Security.
Ayon sa mga nagpoprotestang manggagawa, higit 100 empleyado din daw na may edad 50 ang sapilitang tinanggal ng kumpanya at ang dahilan ay dahil umabot na daw sila sa retirement age pero wala daw umanong ibinigay na tamang pasahod ang kumpanya at hindi man lang daw sinabi ang guidelines ng retirement process. Sinubukan pang kunin ng mga reporter ang tugon ng kumpanya pero agad daw na ibinaba ng isang lalaki ang telepono matapos marinig ang salitang reporter. Gayunman, sinabi ng Dow County Labor and Social Security Bureau na mayroon pa rin daw ilang dosenang mga manggagawa ang naiwang nagtatrabaho sa nasabing kumpanya. Samantala, sa Inner Mongolia, maraming construction workers ang nagtipon sa bubungan ng Jinkan Royal Garden Community sa lungsod ng Tongliao noong April 25. Ayon sa isa pang video na ibinahagi sa parehong X-account, nagbanta daw ang mga construction workers na ito na tatalon sila mula sa gusali kung hindi daw babayaran ang kanilang mga delayed na sahod. Pero sa halip na ayusin ng pamahalaan ng Chinese Communist Party ang problema, pinipili daw nitong manahimik at pigilan ang boses ng mga tao. Binubura daw ang mga post sa internet, hinaharang ang mga comments at may mga tao raw na sapilitang kinakaladkad mula sa kalsada. Kung magpapatuloy ito, posible daw itong lumawak mula sa pagiging protesta sa ekonomiya tungo sa mas direktang pag-aaklas laban sa gobyerno. Unti-unti nang nauunawaan ng mga mamamayan na ang hirap na nararanasan nila ay dulot ng mga desisyon ni Xi Jinping. 3 taon, sumisigaw pa sila noon ng panawagan laban sa kanya. Pero ngayon, hindi malayong dumiretso na sila sa mga kalsada para ipahayag ang kanilang pagtutol sa rehimen. Matatandaan na noong nakaraang buwan, nagbabala ang Goldman Sachs na posibleng mailagay ni Donald Trump sa panganib ang 16 na milyong trabaho sa China dahil sa kanyang mga buwis. Pero noong buwan ng Abril, mas bumagsak pa ang manufacturing sa China kaysa sa inaasahan. Umabot ang pagbagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na buwan. Ang ganitong antas ay tinatawag na contractionary territory nang ibig sabihin ay lumiit o humina ang produksyon, kung saan bumagsak sa 49% ang Purchasing Managers Index, isang indikasyon na bumagal nga ang ekonomiya ng China. Ayon kay Si-Chun Wang, isang ekonomista sa Capital Economics, posibleng sobrang laki ng ipinakitang pagbaba sa PMI dahil sa negatibong pananaw ng mga tao. Pero malinaw pa rin na dumaranas ng matinding pressure ang ekonomiya ng China kasabay ng humihinang demand mula sa ibang bansa. Matapos gulatin ni Trump ang buong mundo sa pagpataw ng 145% na buwis sa mga produktong Chino, gumanti naman ang Beijing at nagpataw din ng 125% na buwis sa mga kalakal ng Amerika. Ayon kay Trump, kasalukuyang may negosasyon daw sa pagitan ng mga opisyal ng US at China tungkol sa mga taripang ito, pero pinabulaanan ito ng Foreign Minister ng China at sinabing hindi yan totoo. Depensa naman ng White House, ang mga buwis ay isang mahalagang hakbang para maprotektahan ang mga manggagawang Amerikano at matugunan ang mga hindi patas na gawain ng China pagdating sa komersyo. Nagbabala naman ang mga ekonomista na ang pagtaas ng buwis ay pwedeng magdulot din ng pagtaas sa mga presyo ng bilihin at iba pang kaguluhan sa ekonomiya. Sinabi ng Bloomberg News na tahimik daw na inalis ng China ang humigit kumulang $40 billion na halaga ng retaliatory tariffs sa 131 produkto ng US nitong linggo, kabilang na ang mga gamot at mga industrial chemicals. Sa isang panayam noong linggo sa Fox News, sinabi ni Pangulong Donald Trump na hindi niya babawasan ang mga ipinataw na buwis sa China para daw mahikayat ang Beijing na makipag-usap o makipagkasundo sa kanila. Sabi nila gusto nilang makipag-usap ngayon. Tingnan mo to China. Ayoko sanang sabihin ito, at hindi rin ako natutuwa dito. Pero halos wasak na ang China ngayon. Talagang grabe ang epekto sa kanila. Nagsasara ang kanilang mga pabrika. Tumataas ng husto ang bilang ng mga nawawalan ng trabaho. Hindi ko gustong gawin ito sa China.
Pero ayoko rin namang hayaang kumita ang China ng daan-daang bilyong dolyar at gamitin ito sa paggawa ng mas maraming barko, tangke ng digmaan, at eroplano. Sa nasabing panayam, tinanong daw ang Pangulo kung hindi ba niya babawasan ang mga buwis laban sa China para mapilitan silang magkasundo. Sumagot si Trump at sinabing hindi. Sa ibang balita, Vietnam, inireklamo ang Pilipinas tungkol sa Sandy Cay Island. Nagpoprotesta ngayon ang bansang Vietnam laban sa Pilipinas at laban sa China. Yan ay dahil sa isang bahura na pinagtatalunan ng dalawang bansa sa South China Sea na ayon sa Vietnam ay kanila daw. Matatandaan na noong nakaraang linggo, nagbatuhan ng maaanghang na mga salita ang Pilipinas at ang China patungkol sa isang maliit na grupo ng mga buhanging isla malapit sa Spratlys Island, ang Sandy Cay Island, matapos lumabas sa isang ulat ng Chinese state media na tila sinakop na nila ang naturang lugar. Matagal nang mayroong tensyon at sagupaan ang China at Pilipinas sa South China Sea na halos inangkin ng buo ng China kahit pa may desisyon na ang International Tribunal na walang legal na basihan ang mga claims nila. Pero nitong Sabado, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Vietnam na si Pham Tu Hang na kanila daw ang Sandy Cay at nilalabag daw ng Pilipinas at China ang soberanya ng Vietnam sa nasabing isla. Dagdag pa ng Vietnam, naglabas na rin daw sila ng protest letter tungkol dito at inilathala ito sa official website ng Vietnamese government. Itinuturing ng Vietnam na bahagi ng kanilang teritoryo ang Spratlys Island, isang grupo ng isla na mayaman sa likas na yaman at matatagpuan humigit kumulang 500 kilometro sa silangan ng kanilang baybayin. Ayon kay Pham Tu Hang, nananawagan ang Vietnam ngayon sa China at sa Pilipinas na igalang ang kanilang soberanya sa naturang kapuluan at iwasan ang anumang hakbang na pwedeng magpalala sa sitwasyon. Iniulat naman ng Chinese state broadcaster na CCTV noong nakaraang linggo na ipinatutupad lang nila ang maritime control sa nasabing mga isla na tinawag nilang Taishan Reef. Pero ilang araw ang lumipas, tinapatan ito ng Pilipinas at naglabas ang Philippine Coast Guard ng mga larawan na nagpapakita ng mga Pilipinong sundalo habang hawak ang watawat ng Pilipinas sa pinagtatalunang bahura. Ang Sandy Cay Reef ay matatagpuan malapit sa Thieu Island na kilala rin bilang Pag-asa, kung saan nagtalaga ang Pilipinas ng mga sundalo at may base din para sa Coast Guard. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.